host. Sa lahat ng mga sa dalawang nagsulat natin, ang una nilang dadalawang syempre, paano nyo daw nasimulang isipin na gumawa ng Shed Sobrang Init? Alam nila na summer, yes, pero paano nagpapapilog for the concept na Shed Sobrang Init? Alam na nila yung ano. Hello po. Hi po. Okay ba kayo? So yung Shed Sobrang Init, yung song na to is last year pa talaga initially nasimulan. And nagsimula siya nung nainitan ako. As in, literal. Hello? Literal. Hello? Hello. Literal na initan ako. Kasi nung mga midnight nun, nagsusulat ako ng mga songs. Tapos nasira yung aircon ko. Tapos sa pagkasira ng aircon ko, parang syempre, pawis-pawis na ganyan. So nag-isip ako ng parang concept from there. Sabi ko, what if gawan ko ng kanta yung feeling na sobrang init. And I thought of the concept of Shed Sobrang Init na sexy. So, pag vision kasi, minsan parang gusto na talaga namin mag-try talaga ng mga grabe pa mga sexy concept. So, from there, doon talaga nag-step out na lahat. And, Nakukulangan pa ako initially sa ginawa kong song. So, nag-tap ako ng member, which is si Enzo. And, knowing naman na si Enzo nagsulat ng Coco, which is also a seductive song. Sabi ko, perfect si Enzo for this song to co-write. Kasi, alam niyo naman, medyo bastos din talaga si Enzo. So, bakit naman pero medyo bastos. Pero ayun, and I'm so happy kasi nung parang pinressure pa ata ito na dapat bukas meron ka ng lead sa ganitong parts, sa ganitong ganyan. And kinabukasan, nagbasa siya. And sobrang happy ko na agad kasi talagang as in siya nagsulat ng pwede pa umaga na gano'n. Sa kanya galing yun. Pati yung ano ba? Yung sakit sumakay. Sa kanya yun. Di ba ang bastos? Sige, yung gano'n. Actually, nung pinasa niya sa akin yun, syempre hindi ko pa ma-gets nung una kasi hindi yung kanta. Pero, andun yung kaba kasi parang sabi niya, uy, may ipapasa akong kanta. Feeling ko kaya ko to. Bastos ka naman yun. Sabi ko, tatry ko yung creativity ko na magpasa agad. And actually, buti na lang, nung nagpasa siya, I'm in a very state of mind and nagbasa ako agad and natuwa si Franz and I'm very happy na kinalabasan ng song and sana magustuhan mo. Okay, so maraming nagtatanong, kahit ba ikailang tigil-isa kayo ng answer, alin daw din yung favorite niya na line? Okay, Patrick, start sa'yo. Hello. Yung pinaka-favorite line kasi gawin yung chorus part. Or kailangan linya talaga. Pwede mo kantahin kung gusto mo. Hindi. Yung hook pala. Yung hook ako. Yung shit hindi yung mic button pero yun. Masaya nung answer niya. Dami natin nalaman. Hindi yung favorite part niya yung Shed Sobrang Init talaga ba nakasama ko? Iba yung gano'n. Actually, tip ko yung bridge part. Sample. Sample lang. Pwede ka naman magpahinga dito. Pwede ka na dala mo sa hindi na ito. Ako siguro yung pinaka-favorite part
Di na nahihirapi kung initin. Hindi na magpipilipi baka hindi. Ano naman yung ano, Sana magstay kung baka ibalik. ako yung pwede pa umaga ano. Pwede, ano bang favorite line ko? Ako sobrang ano, sobrang kasi talagang yun talaga yung miracle sa akin. I mean, ayun yung narinig namin yun, sabi na, Chet! Ako, same thing po yung favorite ko, katulad ng kay Derek Vito, because it's very relevant and relatable. Is also very known sa mga malulupit na mga bagsakan ng mga melodies and all mga rounds and mga effects. Isang quick answer lang, how is it working and paano niyo nabuo yung melody with your words? Siguro sa mga big sis natin dyan, hindi namin first time makapag-work with Girlsbox. Sa 2020 album namin, maraming mga songs din na co-produce din si Girlsbox sa mga songs dun sa album. And initially nung sinulat ko talaga yung Shed Sobrang Init, si Girlsbox talaga yung unang pumasok sa isip ko na yung tamang tao na makakapag-produce ng beats. Saka kung ano yung gusto namin vibe dun sa song. So, ayun. Nung kinontak na namin si Girlsbox, pinasa ko na yung song, ganyan. Nagulat ako kasi, usually kapag ganun, di ba, parang pag-ano pa tayo ng songwriting sessions, ganyan. Pero sabi niya, solid bro, gumano siya. Solid bro, record na tayo agad. So, nirecord namin agad na parang mga 1 week pa lang. 1 week after pagkabasa, nag-record na kami. And from there, mas nadagdagan pa ng mga elements. And since we want this to be a summer song, talagang tinake in consideration namin yung elements na it should sound like a tropical song. So may mga instruments dito na may marimba, may ukulele, which exudes the vibe of being a tropical summer song. So yun po. And hindi lang ito yung song na kinoproduce ni Girlsbox sa darating naming EP. Marami ba? So excited din ako kasi ibang mga vibe naman yung iba pang mga songs na kinoproduce ni Kuya Girlsbox. So shout out kay Kuya Girlsbox, thank you po for co-producing our songs. Yeah! Bilang Afrikaner, at teacher. Ibig sabihin ng kanta nyo, maraming ibig sabihin doon sa liwain natin, no? Pwede mainit, may interpretation na ano ang ibang meaning o kahulugan ng kanta o ng expression at kailan natin pwedeng gamitin. For example, mainit kasi may nakita kang sexy. Mainit, talaga literal na mainit, no? Talagang mainit sa Pilipinas, pero naka-Black Island. So, pwede malaman kung kailan nyo nagamit yung expression na ang init, no? Nakakainis sobrang init, or oh my God, ang init. O may nakita ng babae, may so, anong senaryo? Anong pwedeng kwento? Kailan mo nagamit nasabi yung expression na sobrang init? Pwedeng isa-isa. Thank you. Okay po. Siguro po, firstly, nagagamit ko po yung phrase na sobrang init kapag nakakasama ko yung mga mahal ko sa buhay. Ito na yung big sisi. Kaya sobrang init ng pagmamahal nila sa akin. At yung supporter nila, sobrang init din talaga. And yung connection na yun, hindi yung mapapalitan, guys. Yung connection ng big sis and ng Vision, sobrang init. Shit, sobrang init talaga. Ako siguro, since mahilig ako sa bangka, nagagamit ko yun.
yung sobrang init since mainit naman sa Pilipinas and mahilig pa ako sa spicy food. So, ako naman halos araw-araw. Usually pag tumatakbo ako, sinasabi ko lang, sobrang init. So, yeah, araw-araw po. Ako naman siguro personally, kapag gano'n, kapag nagpa-perform, kasi palisin namang tao, kahit one song na naiinitan ka agad ako, so yung, so yun sa akin. Nakapasala ko na, O pag nagbabasa ko ako, pag nakakashoot ako, sabihin na, uy, nag-iinit siya. Yeah. that's it for today! Next po, next question. Maliban sa kanta, syempre, sabi nga, ito yung sexiest nyo in a music video or yun. Ano yung, kamusta yung preparations nyo para sa music video and sa kanta? Physically, kanta. So, sinasabi namin sa mga past interviews namin before na sobrang gusto namin gumawa ulit ng sexy concept. And ngayon na nagkaroon kami ng shit, sobrang init. Practice kami everyday to make sure namin na magpa-sexy talaga kami when it comes to this song. And gusto lang namin i-acknowledge yung presence ni JC from Aja and the rest of Aja. Siya po yung nag-choreo ng shit sobrang init. So maraming salamat po sa siguro, isa din po sa preparations namin is make sure po namin confident po kami lagi. And we look our best. We dress to impress. And then, pero ayun po, ayun po, parang make sure po namin na we look our best. And para ma-express din po namin kung yung best versions of ourselves po. Kami naman po, si Patrick, nag-gym yan palagi. So, yun, nag-diet din. Tapos ako, mas dinalasan ko lang mag-workout pa bago mag-music video. Sorry. Yun. Itawid ko na lang din yung first bench fashion show nyo tomorrow. Kamusta? Anong pakiramdam nyo and anong preparations din? Ayun po, so tomorrow po, part po kami ng bench fashion week. Cover po kami ng runway, and we're very excited. And of course, first time namin yan as a group kasi usually kapag mga fashion shows po, parang pili lang po, mga 3 members, 2 members. Tapos ngayon, buo na po kami, and sobrang grateful po namin na we can showcase not only our looks, but also P-pop and yung branding po namin as a group. Yes. So excited po ako kasi maganda po yung mga suot namin doon. Hello? Naka-brief lang. Hello? Actually, yung tinatanong ng iba dito, ano daw ba yung suot nyo? Related daw ba sa chef sobrang init yung suot nyo buo sa bench? Fashion show, wala daw bang konting teaser? Wala, maninipis, gano'n, masisikip. Sige. Bawal naka-jacket bukas pag may naka-jacket, aalisin sa member, aalisin sa group pag may naka-jacket daw. Okay, next question natin. So, in line with your title of the song, ano yung mga critics personally para mag-copy yung siguro po, ayun, lagi ko naman po nire-remind, pati yung business ko na, pati yung members ko, lagi ko nire-remind to stay hydrated. Lalo na sobrang init ang panahon. Tapos, lalo na yung mga lagi nasa labas, lagi lumalabas, nagpatrabaho sa labas, and mga nagko-commute, ganyan. Sobrang importante na nag-hydrate tayo. Kasi we are in a tropical country,
And yung panahon talaga, as in, pwede tayong mag-dry up. Kaya kailangan natin uminom ng water. Yes. Drink your water! Yes. Yun lang po. Thank you po. Water, water.